Isang Korinto Kabanata 14, sundan ang pagsinta, at magnasa ng mga espiritual na kaloob, ngunit bagkus ay ang makapanghula kayo. Pagkat siya na nagsasalita sa isang di nalalamang wika ay nagsasalita hindi sa mga tao, kundi sa Diyos, pagkat walang taong nakakaunawa sa kanya, subalit sa espiritu ay nagsasalita siya ng mga hiwaga. Ngunit siya na nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, at ikatatagubilan, at ikaaaliw. Siya na nagsasalita sa isang di nalalamang wika ay nagpapatibay sa kanyang sarili, ngunit siya na nanghuhula ay nagpapatibay sa simbahan. Nais ko na kayong lahat ay nagsalita ng mga wika, ngunit bagkus ang nanghula kayo, pagkat mas dakila siyang nanghuhula kaysa sa kanyang nagsasalita ng mga wika, maliban na bigyang kahulugan niya, upang ang simbahan ay makatanggap ng ikatitibay. Ngayon, mga kapatid, kung dumating ako sa inyo na nagsasalita ng mga wika, ano bang pakikinabangan ninyo sa akin, malibang magsalita ako sa inyo maging sa pamamagitan ng pagbubunyag, o sa pamamagitan ng kaalaman, o sa pamamagitan ng panghuhula, o sa pamamagitan ng turo. At maging ang mga bagay na walang buhay na nagbibigay ng tunog, maging plauta o alpa, malibang magbigay sila ng pagkakaiba-iba sa mga tunog, paano ba malalaman kung ano ang tinutugtog sa plauta o sa alpa? Pagkat kung ang trumpeta ay magbigay ng isang ditiyak na tunog, sino ang maghahanda ng kanyang sarili patungo sa labanan? Kaya sa katulad na paraan kayo, malibang bigkasan ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paano bang malalaman ito kung ano ang sinasalita? Pagkat magsasalita kayo sa hangin. Maaari ito, na may napakaraming uri ng tinig sa sanlibutan, at wala sa kanila ang walang katuturan. Kung gayon kung hindi ko nalalaman ang kahulugan ng tinig, ako ay magiging isang barbaro sa kanya na nagsasalita, at siya na nagsasalita ay magiging isang barbaro sa akin. Maging gayon din kayo, yamang masisigasig kayo sa mga espiritual na kaloob, ay hanapin ninyo na gumaling kayo sa ikatitibay ng simbahan. Kaya nga hayaan siya na nagsasalita sa isang di nalalamang wika na manalangin ng makapagbigay kahulugan siya. Pagkat kung nananalangin ako sa isang di nalalamang wika, ang espiritu ko ay nananalangin, ngunit ang pagkaunawa ko ay di mabunga. Ano nga ba ito? Mananalangin ako sa espiritu, at mananalangin ako sa pagkaunawa rin naman, aawit ako sa espiritu, at aawit ako sa pagkaunawa rin naman. Sa ibang paraan kapag magpupala ka sa espiritu, paano ba siya na sumasakop sa silid ng mga di nag-aral ay magsabi ng amen sa pagbibigay mo ng pasalamat, na nakikitang hindi niya nauunawaan ang sinasabi mo? Pagkat ikaw sa katotohanan ay nagbibigay ng pasalamat ng mabuti, ngunit hindi napapatibay ang iba. Pinapasalamatan ko ang aking Diyos, na nagsasalita ako sa mga wika ng higit sa inyong lahat. Gayunman sa simbahan ay magsasalita ako bagkus ng 5 salita sa pagkaunawa ko, upang sa pamamagitan ng tinig ko ay makapagturo din naman ako sa mga iba, kaysa sa 10,000 salita sa isang di nalalamang wika. Mga kapatid, huwag maging mga bata sa pagkaunawa, subalit sa mali siya ay maging mga bata kayo, ngunit sa pagkaunawa ay maging mga ganap na tao. Sa batas ay nasusulat ito, sa pamamagitan ng mga tao ng ibang mga wika at ibang mga labi ay magsasalita ako sa bayang ito, at gayunman sa lahat ng iyon ay hindi nila ako papakinggan, sabi ng Panginoon. Kaya nga ang mga wika ay bilang isang tanda, hindi sa kanilang nananalig, kundi sa kanilang hindi nananalig, ngunit ang panghuhula ay naglilingkod hindi patungkol sa kanilang hindi nananalig, kundi patungkol sa kanilang nananalig. Kung ang buong simbahan kung gayon ay magkasama-sama patungo sa iisang dako, at ang lahat ay magsalita sa mga wika, at may pumasok na mga di nag-aral, o mga di nananalig, hindi ba nila sisabihing mga ulol kayo, ngunit kung ang lahat ay nanghuhula, at may pumasok na isang hindi nananalig, o isang di nag-aral, mapapaniwala siya ng lahat, mahuhukuman siya ng lahat, at sa gayon ay malalantad ang mga lihim ng puso niya, at sa gayon sa pagpapatira pa sa mukha niya ay sasambahin niya ang Diyos, at iuulat na ang Diyos ay nasa inyo sa isang katotohanan. Paano nga ba, mga kapatid, kapag nagkakasama-sama kayo, ang bawat isa sa inyo ay may isang salmo, may isang turo, may isang wika, may isang pagbubunyag, may isang pagbibigay kahulugan, hayaang magawa ang lahat ng bagay sa ikatitibay, kung magsalita ang sinumang tao sa isang di nalalamang wika, hayaang ito ay sa pamamagitan ng 2, o sa pinakamarami ay sa pamamagitan ng 3, at iyon ay sunod-sunod, at hayaang ang isa ay magbigay kahulugan, ngunit kung walang tagapagbigay kahulugan, ay hayaan siyang manahimik sa simbahan,
at hayaan siyang magsalita sa kanyang sarili, at sa Diyos, hayaang ang mga propeta ay magsalita ang 2 o 3, at hayaang ang iba ay humukom, kung nabunyag ang anumang bagay sa ibang nakaupo sa tabi, hayaang ang una ay pumiyapa, pagkat makakapanghula kayong lahat ng isa-isa, nan.